Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang labanan. Ito po ay sa pagitan ni Arthur Beterbiev kontra Callum Smith. Na kung saan po mga kaibigan, minsan ang napurnada ang bakbakan na ito noong 2023. Pero ngayong 2024, talagang matutuloy na dahil ito pong kanilang bakbakan ay ating masasaksihan ngayong Enero 13, taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ito sa Centre Videotron, Quebec City, bansang Canada. Mapanood ang live sa ESPN, ESPN Plus. Under po ito ng top rank promotion ni Uncle Bob. Kasalukuyang hawak nitong si Arthur Beterbiev ang IBF, WBC at WBO. Pagdating naman sa ranking, itong si Callum Smith na kanyang challenger ay rank number 1 sa WBC, rank number 2 sa WBO, rank number 12 sa IBF. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay. Hindi porket undefeated, hindi porket matagal na sa division, hindi porket knockout artist itong si Arthur Beterbiev ay walang kakulangan or walang disadvantages. Kaya naman po mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang liyamado at dihado dito sa bakbakan. Paano naging dihado si Beterbiev, maging si Callum Smith, saan sila naging mayroong advantages dito sa bakbakan. Kaya naman po mga kaibigan, mas mabuti siguro na atin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng kanyang challenger na si Callum Smith. Callum Smith ay may impresibong kartada, 29 wins with 21 wins coming by way of knockout. May isang talo lamang ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan at hindi basta-basta ang tumalo dito kay Callum Smith sapagkat ito po ay si Saul Canelo Alvarez lamang ang nakatalo dito mga kaibigan. Sa ngayon may edad ito na 33 anyos at ang height nito ay 6 foot and 3 inches. May reach na 78 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 72.41%. Huling napapalaban itong si Callum Smith, Agosto 20, 2022 pa, nakalaban nito si Matthew Vanderlick na kung saan po naipanalo ni Callum Smith ang kanyang huling laban kontra Matthew Vanderlick by 4th round knockout. Karanasan o eksperyensya nitong si Callum Smith. 2018, naging world champion po ito sa super middleweight division matapos niyang talunin si George Groves. Nakataya sa bakbakan ng WBA Super World Super Middleweight title maging ang WBC Diamond Super Middleweight title. Panalo itong si Callum Smith by 7th round knockout. 2019, first defense, nakalaban nito si Hassan Indam Injikam na kung saan po matagumpay ang pagdidipinsa nitong si Callum Smith sa naturang titulo by 3rd round knockout or technical knockout. 2019, second defense sa titulo nitong si Callum Smith kontra John Ryder na kung saan po mga kaibigan napanalunan ulit or naipanalo ulit ni Callum Smith ang laban kontra John Ryder by unanimous decision. Aba, parang kilala ko tong si John Ryder. Minsan na yata itong nakalaban ni Saul Canelo mga kaibigan. Na kung saan, expected ng marami ma-knockout ni Canelo Alvarez si John Ryder pero hindi. Nawi lamang sa puntusan which is unanimous decision lamang ang panalo ni Saul Canelo Alvarez. Matibay pala itong si John Ryder po mga kaibigan. 2020, nagkasagupa itong si Callum Smith at Canelo Alvarez nakataya ang WBA at WBC which is ito pong WBC na yan hindi na diamond kundi lehitimong titulo ng WBC po mga kaibigan na kung saan sa kaunang pagkakataon nakatikim ng talo si Callum Smith, hindi umubra ang kanyang height and disadvantage sa pressure fighter sa agresibo na si Saul Canelo Alvarez. Bagamat natalo si Callum Smith pero sa puntusan which is unanimous decision lamang din po ang hatol ng mga hurado po mga kaibigan. Yun ang kanunang talo
at nag-iisang talo ni Callum Smith, mga kaibigan, sa kanyang buong karir sa boxing. At sa kanyang comeback fight noong 2021, tumaas na ito ng timbang. Doon na siya lumaban sa light heavyweight division na kung saan nakasagupan niya ang natural sa timbang na si Gilbert Castillo Rivera. Mga kaibigan, matagumpay ang comeback fight, pagpalit ng division itong si Callum Smith, sapagkat ang itinagal lamang ni Gilberto Castillo Rivera sa laban ay second round na technical knockout po siya sa mga kamay nitong si Callum Smith. At ang ikalawang laban nito sa light heavyweight division ay ang last fight niya bago mapalaban kay Arthur Beterbiev. So, ibig sabihin, may 3 laban pa lamang or 2 laban pa lamang na pagtagumpayan ni Callum Smith ang laban dito sa super lightweight division. At diretso siya kay Arthur Beterbiev sapagkat yun nga sa kanya laban kay Matthew Vanderleek, kung di ako nagkakamali, WBC Eliminator po yun, mga kaibigan. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon na si Arthur Beterbiev, bago ito pumasok as a professional boxer, siya po ay dating Olympian. Sa ngayon, bilang isang professional boxer na may presibong kartada itong si Arthur Beterbiev, 19 wins. Puro panalo yan by knockout, technical knockout. Sa ngayon, may edad na 39 anyos si Beterbiev. Father time na ito, mga kaibigan, 39 years old. Height nitong si Arthur Beterbiev, 5 foot and 11 and a half inches, reach 73 inches. Orthodox ang kanyang stance, naka-ratio 100%. Huli lumaban, Enero 28, 2023. Nakalaban nito si Anthony Yardy o Yard, na kung saan po, mga kaibigan, alog-alog din doon si Arthur Beterbiev. Pero ganun pa man, hindi kinaya ni Yardy ang power, pagka-agresibo nitong sa Arthur Beterbiev, kaya na technical knockout si Yardy sa kanilang bakbakan. At matagumpay naman na naidipinsa ni Arthur Beterbiev ang naturang 3 titulo, mga kaibigan. Eksperyensya nitong si Arthur Beterbiev, bukod sa ito po ay dating Olympian, noong 2017, naging world title challenger itong si Arthur Beterbiev kontra Enrico Colling. Bakanting titulo. So, pinaglalabanan ng dalawang challenger na kung saan po, mga kaibigan, sa kanunang pagkakataon, naging world champion si Arthur Beterbiev dahil nakuha niya ang IBF World Light Heavyweight title matapos siyang talunin by 12 round technical knockout itong si Enrico Colling. 2018, buwan ng Oktubre, first defense nitong si Arthur Beterbiev kontra Callum Johnson. O dinipinsa ni Arthur Beterbiev ang kanyang IBF. Panalo si Beterbiev by technical knockout. 2019, sa buwan ng Mayo, second defense niya sa kanyang IBF kontra Adivvodsk Kaladsik, na kung saan po, mga kaibigan, panalo si Beterbiev by 5th round technical knockout. 2019, Oktubre, nagkaroon ng unification title bout sa pagitan ni Beterbiev at nitong si Alexander Gvozdyk, na kung saan po, mga kaibigan, nakataya ang IBF at WBC. Panalo si Beterbiev by technical knockout sa ika-10 round ng kanilang bakbakan ni Gvozdyk po, mga kaibigan. 2021, dinipinsahan ni Arthur Beterbiev ang kanyang IBF at WBC kontra Adam Diniz. Panalo si Beterbiev by technical knockout sa ika-10 round. 2021 pa rin, second defense nitong si Arthur Beterbiev kontra Marcus Brown. Panalo si Beterbiev by 9th round knockout. 2022, buwan ng Hunyo, nagkaroon ng unification title bout sa pagitan ni Arthur Beterbiev at Joe Smith. Nakataya sa bakbakan ng IBF, WBC at WBO ni Joe Smith. Panalo si Beterbiev by technical knockout sa ika-2 round po, mga kaibigan. Skills ni Beterbiev, mga kaibigan, boxer puncher. Pressure fighter style, malimit niyang ginagawa yan. Defensive style, which is ginagamit niyang ring, nakabakpedal. May counter punching ability, willing sa brulan o tututong na bakbakan. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. May pagka-agresibo dito si Beterbiev po, mga kaibigan. Kakulangan ni Beterbiev, dipinsa. Idadaan lang niya sa tibay ang kanyang dipinsa, mga kaibigan, na kung saan sinasalo ng kanyang pagmumukha
ang mga suntok ng kanyang mga katunggali. Bagamat nauuga pero hindi talaga basta hindi ko pa nakita nga na napabagsak itong si Arthur Beterbiev. Sa panig naman ni Callum Smith, ang kanyang skills, boxer puncher din. Na kung saan defensive style, malimit niyang ginagawa yan. Counter punching, malimit din niyang ginagawa. May pressure fighter style din ito mga kaibigan. Pagka alam niyang kaya niyang mamain yung kanyang makakalaban, willing din sa brulan o tututo na bakbakan. Taglay ang power, timing at accuracy, lalo na yung kanyang pagka-counter. Epektibo kasi yan. Epektibo ang galawan nitong si Callum Smith sa long range at mid range footwork na kung saan ginagamit ang ring. Magalaw din itong si Callum Smith, mga kaibigan. Ngayon dadako tayo sa ating comparison. Pagdating po sa edad, lipas na talaga sa prime itong si Arthur Beterbiev, which is 39 years old. Samantalang yung kanyang makakalaban, 33 years old pa po lamang, kalakasan po yan. Height and disadvantage, lamang po si Callum Smith. Mas matangkad si Callum Smith ng 4.5 inches, 5 inches naman pagdating sa reach. Ngunit pagdating sa power, lamang naman si Arthur Beterbiev sapagkat 100% ang kanyang knockout ratio, ngunit huwag niyang maliitin ang kanyang challenger na si Callum Smith dahil mayroong knockout ratio ito na 72.41%. Knockout artist pa rin po yan, yung may knockout ratio na 72.41%. Pagdating naman sa karanasan, dito sa light heavyweight division, lamang si Arthur Beterbiev sapagkat siya po ay talagang pioneer na o dito na talaga lumalaban sa light heavyweight division. Samantala itong si Callum Smith, tatlong beses or dalawang beses pa po lamang ito napapalaban sa light heavyweight division. Pero kapansin-pansin na kayang i-handle ni Callum Smith ang naturang division po mga kaibigan, na kung saan nakikita natin na napakaganda po ng kanyang kondisyon dito sa light heavyweight division, na kung saan nga puro knockout ang kanyang dalawang panalo sa naturang division po mga kaibigan. Okay, pagdating naman sa skills mga kaibigan, sa tingin ko mas nakakalamang si Callum Smith, lalo na pagdating po sa depensa. Mas magalaw si Callum Smith. Opo, yung kanya defensive style, counter, talagang magiging epektibo yan dito kay Beterbiev dahil kulang sa depensa si Beterbiev. Pero ganun pa man, yung tibay ni Arthur Beterbiev at yung kanyang pagka-agresibo, yun din po ang magpapahirap sa defensive style na katulad nitong si Callum Smith, dahil itong si Beterbiev, once na makadikit ito kay Callum Smith, mga kaibigan, mahihirapan ng makasuntok itong si Callum Smith dyan. Tulad nung nangyari doon sa laban niya kay Saul Canelo, na dihamak na mas mababa ang height ni Saul Canelo ikumpara naman dito kay Arthur Beterbiev. Mga kaibigan, fearless ang aking magiging prediction dito dahil hindi po ito madaling laban para sa kampiyon. Fearless ang ating prediction. Fearless prediction ko dyan, Arthur Beterbiev by technical knockout sa later rounds. Kung mauwi sa puntusan, Beterbiev pa rin dahil agresibo at may power na kung saan pwede niyang maidomina ang laban. Pero dahil sa fearless ang ating prediction, ibig sabihin lang nun mga kaibigan, may malaking tsansa na manalo din ang challenger na kung saan ating nakikita din yan. Una, matanda na si Arthur Beterbiev. Pwedeng magbabago ang galaw, power nitong si Arthur Beterbiev. Idagdag pa natin na ang pwedeng magiging problema nito sa stamina dahil nga sa edad na taglay na nitong si Arthur Beterbiev. Pangalawa, height and disadvantage, na kung saan kung itong si Callum Smith hindi makipagsabayan kay Arthur Beterbiev, which is i-outbox lamang niya itong si Arthur Beterbiev gamit ang kanyang height and disadvantage at kakounterin niya itong si Arthur Beterbiev, mga kaibigan, may posibilidad na dyan pwedeng matamaan ng solido si Arthur Beterbiev, na posible din na ma-knockout din si Arthur Beterbiev sa laban po mga kaibigan. At yun nga, malaking posibilidad na mangyari nga din niyang ma-outbox si Arthur Beterbiev dito sa laban gamit ang height and disadvantage nitong si Callum Smith, lalo na kung magawa niyang makapag-adjust, maipanatili niya ang kanyang distansya dito kay Arthur Beterbiev dahil delikado si Beterbiev sa close range mga kaibigan. Pero yun nga, sa footwork din ni Arthur Beterbiev na kung saan agresibo ito,
isang magandang laban po 'yan mga kaibigan, na kung saan magiging chess match para sa akin. Kaya mga kaibigan, may malaking tsansa din itong si Callum Smith na manalo, which is hindi na po 'yan kagulat-gulat kung sakaling manalo itong si Smith dahil marami po siyang mapagkukunan or ikinalala lamang dito sa laban. Height and disadvantage, may power din, dagdagan pa ng skills na kung saan magalaw ito, defensive style which is may counter punching, mahusay ito bilang isang counter puncher na kung saan maraming buta sa depensa na ang kampiyon na si Arthur Beterbiev po mga kaibigan. Kaya naman, hindi kagulat-gulat na sa kanunang pagkakataon, makatikim ng talo sa puntusan or knockout itong si Arthur Beterbiev sa bakbakan na yan mga kaibigan. Kaya naman, abangan natin dahil tiyak kung sakaling manalo dito si Arthur Beterbiev, makalaban niya ang kapwa niya Russian na si Dimitri Bivol. At kung sakali manalo naman si Callum Smith, dahil alam naman natin ito po ay boxing, ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado, italo na kaagad yan. Mga kaibigan, ang makalaban naman ni Callum Smith ay itong si Dimitri Bivol na isang technical fighter. Kaya naman mga kaibigan, matindi ang labanan dito o kompetisyon dito sa light heavyweight division na tiyak kaabang-abang para sa ating mga boxing fans. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.